Matinding dagok ang kinakarap ni Pangulong Kuting Jr. matapos i-anunsyo ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang formal na pag-withdraw ng suporta sa administrasyon. Ang desisyong ito ay dumating kasunod ng pagsisiwalat ng may malawakang katiwalian na kinasasangkutan ng Pangulo, kabilang ang pagnanakaw sa kaban ng bayan at pakikialam sa mahahalagang transaksyon ng gobyerno. Ayon sa mga opisyal ng AFP, hindi nila maaaring ipagsawalang bahala ang kanilang tungkulin na protektahan ang interes ng bansa. Sa isang press conference, iginiit ni AFP Chief Staff na ang kanilang desisyon ay bunga ng malalim na pagsusuri ng mga aligasyon. Ang tiwala ng sambayanan ang pinakamahalaga. Hindi kami maaaring pumikit habang nasisira ang integridad ng pamahalaan, ani ng isang general. Samantala, nagdulot na matinding reaksyon mula sa publiko ang balitang ito na nagbunsod ng malawakang panawagan para sa agarang pagbibitiw ng Pangulo. Habang patuloy ang investigasyon sa mga aligasyon, naglabas ng pahayag ang Malacanang na mananatiling matatag si Kuting Jr. sa kabila ng mga akusasyon. Gayunpaman, ang pag-atras ng suporta mula sa AFP ay isang indikasyon ng lumalalang krisis sa pamahalaan. Nakabang ngayon ang buong bansa kung ano ang magiging hakbang ng administrasyon upang harapin ang tumitinding kontrobersya. At yan nga ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Tapos wala kayong search warrant, hinulugwag nyo. Hindi pa kayo natuwa, binutas nyo. Hinukay nyo. Hayop kayo. Gigil na gigil ako sa inyo, ha? Gigil na gigil ako sa inyo. Tapos kayo, hihirit kayo, tatakutin nyo kami. Ha? We will rise up. Nga, banatan nyo kami na sedition o rebellion. We don't care. Because we're not doing that. We are implementing the Constitution that you are grossly violating. We will rise up as a people. Good luck sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, pigilan nyo. Hindi yung mananakot pa kayo at butang-buta na kayo, ilalagay nyo pa yung ipilit na kayo yung tama at ang mali taong bayan. No way, no way. People of the Republic of the Philippines ratified the Constitution. Everything else is under the Constitution. Ano ang mas mataas sa Constitution? People of the Philippines. Kami yun. Spokesperson. Kami yun. Kaya hindi kayo pwedeng kayo ang masunod. Hindi pwedeng kayo. Kami ang masusunod. Even BBM Marcos, hindi pwedeng pairalin mo yung pagka-presidente. Hindi pwede. Magpa-drug test ka na lang. No, magpa-drug test ka na lang. Kasi sa ibang bansa ka, may nangyayaring siege sa KOJC. Hinayaan mo, padala pa kayo ng tropa. Tapos sasabihin mo sa publiko, walang baril doon. Isa, walang baril. Yung pumasok doon, walang baril. Siyempre, walang human rights violation. Hanip kayo, may namatay nga 50 wounded, may mga hinuli, 18. Hayop kayo, illegal arrest. Kasi illegal yung pagpasok nyo. Ayan o, nasa Bill of Rights the right of the people to be secure in their persons, houses, papers. Hindi nga sila makapasok, dinay-deny nyo entry. Hindi sila makakilos, kinokordon ninyo Tapos tinulugan nyo yung mga kwarto nila, naka-aircon kayo, sila nasa labas, hayop kayo, mga PI kayo. Mga PI kayo. Houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. No search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause. Ano yung probable cause? Sigurado. Day 7, papunta ng day 8, nasa si pastor. Mga walang niya kayong hinayo pa kayo. Pagpipilitan ninyo, surrender nyo na si pastor para matapos na to. Pagod na kami. Mga gago kayo, sisisihin nyo pa yung mga KOJC na pagod na kayo. Talagang dapat hindi kayo respetuhin kasi you are not worth the respect of the Filipino people. You have grossly violated the Constitution and you have violated public trust.
We don't trust you anymore. That's why, Madam President, my recommendation is disband the entire PNP organization. Subject them for retraining. Whoever we believe can be saved. Suspend everyone. No pay and allowances. Walang pension. Whoever will be found guilty of violating the Constitution, the Bill of Rights of KOJC members, and we come out with a new National Police Force o NPF o National Police Force o kaya Filipino o People's Police Force. Ano yayabang yung PNP? May baril kayo? Hindi kami natatakot sa inyo. Ha? Mabusan ni kayo ng bala. Akala ninyo ganun kadali na mamundo kayo? You will be hunted down. Even if we have to produce a million Filipinos who want to hunt you down, we will hunt you down. Sumurrender na lang kayo. Mas madali pa. You are making it. Kasi mas madadagdagan yung galit ng tao no? Kasi lahat ng nakikinig sa akin ngayon, gising. Gising, madaling araw, gising. Wala, oras na. 2 oras na ako nagsasalita. Gising. Why? Nagpapakapuyat kami because they want to listen to me. PNP, they want to listen to me because I talk sense. No? There is some sense. Binasa ko lang yung Constitution. Sinishare ko lang. Kasi binasa ko kanina. Ano ba binabalilate nitong mga gagon to? Mula presidente down the line. Ay, anong kitang-kita nyo? 2 oras na ako, hindi pa natatapos. Ang dami yung binayolate. Na? Okay. Probable cause. Mali yung ginawa nyo. Hindi nga nakasulat yung pangalan ni Kibuloy dun sa warrant of arrest. Gago kayo. Ipupwersa ninyo. Dapat umalis kayo. Bumalik na lang kayo. Kumuha kayo. Personally by the judge. After examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Pati fire truck kinuha nyo? Sound system kinuha nyo? Anong ebidensya yon against Pastor Kibuloy? Mga gago kayo. Pinag-interesan nyo. Panay kayong mga kawatan. Mahiya kayo. Kaya nga kayong mga PNP na matino, isurrender nyo, ibalik ninyo. Lahat ng sinira nyo, i-repair ninyo. Humingi na lang kayo ng tawad because butang-buta kayo. Rather than being outlawed, magpakita kayo ng sorry mga taga KOJC, patawarin nyo kami. Kesa yung harapin ninyo, yung full force of the law. Yari kayo. Kulong kayo. At kung revolutionary government pa ang mangyari, ewan ko, nakonwood, sana wag. Kung maging revolutionary government, Madam President, as the revolutionary president, may I recommend, you shut down Congress, you abolish PNP, you implement death penalty, and I will be the executioner. Utang na nyo, papat. Baka maano ako. Papatrolyahan ko. Magpapatrolya ako. Death penalty. Sige, pila kayo. Pero bago ko gawin yon, yung mandate, papaupuin ko kayo na nakagapos, na ganyan. Maramdaman nyo nakagapos. And then, papipilayin ko lahat ng Pilipino. Hindi lang KOJC, lahat ng Pilipino. Kung mababait yung KOJC kasi masyadong malumanay, masyadong maganda yung turo sa kanila, ako hindi. Pipila ako. At talagang pagsasampalin ko kayo. Hindi pwede sumampal ng kamay. Bawal. Na kailangan sapatos, rubber shoes, sinelas. Kung gusto nyo, pangsampal nyo, yantok. Hayop kayo. Tatapang nyo. Kaya mag-sorry na lang kayo para
Mawala kayo doon sa anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Nagsusuri, mabait to, mabait. Mingi ng tawad, magpa-pray over ka na lang. Patawarin ka, umalis ang demonyo sa'yo. Umalis ang demonyo sa'yo. Meron na kaming hawak na power at yun ay ang paggamit ng karahasan. Napakaraming kanyon, andyan ang mga tangke, andyan yung napakaraming sundalo na may rifle, may sniper rifle, bomba, lahat-lahat. At imagine ninyo kung mangingialam kami sa politika. Di ba napakadelikado? Naisip nyo ba yon yung sa mga nangguguriyo sa amin? Kung mangingialam kami, halimbawa, dyan sa ginagawa na law enforcement operations, i-protect namin yung mga followers, halimbawa, ng isang religious leader na humahadlang sa ating mga kapulisan. Kung sasabihin natin may mga paglabag ang mga pulis, ang sundalo ba ang dapat umintindi sa paglabag na ito sa batas? Ano ba naman ang expertise namin? Kami ba ang mag-intindi sa batas, mag-interpret? At sasabihin na yan ay unconstitutional. Di ba kung may paglabag sa batas, meron tayong ombudsman, meron tayong mga korte, Court of Appeals, may Supreme Court, yung final arbiter, kung ang pag-usapan ay batas. Wala doon sundalo, wala yan. Hindi mo basa sa Constitution. Sa isang demokrasya, wala yun na ang sundalo mag-interpret sa batas. So therefore, hindi pwede na ang sundalo ang mangingialam dahil kesyo sa pag-intindi ng isang grupo ng mga tao, mali ang ginagawa ng kasama namin na nasa uniform service, kagaya ng Philippine National Police. Hayaan natin na gumulong ang batas at kung mayroon silang paglabag doon sa pag-implement nila ng kanilang mandato, mayroon tayong sangay ng gobyerno para tumingin para dyan. Mayroon tayong constitutional body, kagaya ng ombudsman, meron tayong Commission on Human Rights, and then meron tayong yung pangatlong branch ng government, yung ating korte. Yan ang solusyon natin. So hindi tayo pupunta doon sa sundalo ang udyokan ninyo para mangingialam tungkol sa problema na yan. Yung sinasabi niyo na protect the people, mukhang mali yata ang context ng pag-apply ninyo, yung pag-intindi ninyo. It is to protect the people against armed aggression, domestic or foreign. Kung may nanganakop sa ating bansa, yan, that's how we protect the people. And isama na rin natin yung pag-protect sa mga tao laban sa mga kalamidad. Kaya andyan din kami. Meron kaming tinatawag na humanitarian assistance and disaster response operations. We will protect the people against all of those. So wala na to protect the people against certain individuals or group of people sa kagaya niya na away politika. Pero dapat malinaw para sa inyo na naintindihan namin kayo. Pero hindi kami pwedeng mangingialam. We empathize with you kung may mga nasaktan sa inyo, may mga namatayan doon sa mga kasama ninyo, but hindi pwede na gamitin namin ang aming kapangyarihan para mangingialam sa usapin na yan hanggat gumagana pa naman ang iba't ibang mga sangay ng gobyerno at hindi naman masasabi o hindi naman sinasabi ng ating korte na napaka-unconstitutional nito at mayroong legal na utos sa Armed Forces of the Philippines kung ano ang tamang aksyon tungkol sa usapin na yon. Pangalawa, kudita. Hindi ba kayo nadala sa kudita sa mga nagdaang mga dekada, ilan 30 years ago, na kung saan maraming mga nasawi, kapwa sundalo, nagkasakitan, mayroon pang magkapatid, nawasak yung mga urban centers natin, at naapektuhan yung ating ekonomiya. Kung hayaan natin na tuwing mayroon na lamang na hindi pagkaunawaan, kung mayroong dissatisfaction
sabihin na lang natin na marami sa population ng ating bansa ay dissatisfied sa gobyerno, kudita ba ang sagot? The answer is no. At ang kailangan natin gawin, magmuni-muni tayo at titingnan natin, susuriin natin, i-analyze natin, tingnan natin yung statistics sa nangyayari sa ibang bansa at statistics sa nangyayari within the Philippines, kung dapat ba kudita ang sagot, karahasan ang sagot. At kami na nasa serbisyo na inaasahan na susuporta na maging mapayapa ang bansang Pilipinas, maging maunlad ang bansang Pilipinas, kami ang pinakalas na dapat odyukan ninyo na magkudita. Sana naintindihan ninyo ang trabaho ng inyong mga sundalo at suportaan nyo kami sa aming hangarin na yung internal armed conflict matatapos at kasama sa pagtapos ng problema na yon ay good governance. So yung power para pumili kung sino yung mga pinakamatitino, mahusay na mga pinuno ng ating gobyerno sa local government at saka sa national level, nasa power naman yan ng boto at yung mga tao yun. Kasama na rin kami, bumuboto kami. Yun lang yung aming kaparihas na karapatan na pwede naming sabihin. Yung iba, kagaya ng pagsali sa mga demonstrasyon, mga rally in uniform, bawal. Ang eligibility to run for public office while in uniform, bawal. Tingnan nyo lamang ang mga nakalagay sa ating mga batas. Kasama na dyan ang Republic Act 6713, Code of Ethics, kung pwede ba kami na magsali-sali sa mga demonstrasyon habang naka-uniforme. Pwede ba kami nangingialam sa nag-aaway-away sa politika, papanig kami sa isang political party? Tingnan nyo kung meron ba. Nakasaad ba yun sa batas? At para doon sa mga kapwa ko sundalo, lalo na doon sa mga baguhan pa sa serbisyo, mag-aral tayong mabuti, intindihin natin, lalo na ang tinatawag na civil-military relations sa isang demokrasya. Ano ang role ng armed forces in providing security for the people? At paano natin ginagampanan ito sa tactical level, lalo na kung tayo ay mga platoon leaders, company commanders, battalion commanders, at ano dapat ang tinatawag na civil-military relations, while at the same time, naintindihan dapat natin ano yung tinatawag na partisan political activity na siyang pinagbabawal para sa atin na nasa uniforme. I hope na may nakuha kayo mula dito sa aking simple na pagpaliwanag sa tungkol sa ginagawa ng ating mga sundalo at paano namin ginagampanan ang aming tungkulin na ipagtanggol ang mamamayan, ang ating soberenya at yung mga karapatan ng ating bansa ayon sa mga batas. Maraming salamat. Shout out nga pala sa lahat ng tropa ng 11th Infantry Division na siyang susi kung bakit sobrang napaka mapayapa na ang islang lalawigan ng Sulu ngayon. Nakakatuwa na makita na umusbong na yung tourism, nagkakaroon na ng mga fun runs, marathon, tumataas ang bilang ng mga bisita at tumaas din ang kumpiyansa sa mga investors para sila ay magnegosyo because it will translate into more jobs and the upliftment of the economic opportunities for the people. Yung kanilang pamumuhay maapektuhan in the most positive way. At yun ang tinatawag na sustaining the gains in our campaign. Nasa likod ang mga sundalo, nasa harap yung ating mga ahensya ng gobyerno, local government, para isakatuparan ang trabaho na yon. Ito ang kapulisan natin sa Davao. Habang nagkakera dyan sa may Camarines, nandito mga Tolonges. Sarap ng buhay. Walang kadile-delikado, mananarantado lang. Bayad ang trabaho.
Kayo, tatapang kayo, doon kayo sa tawi-tawi. Sabi niya, bayad daw trabaho namin. Kami mismo, nagbabayad din kami ng buwis. Oh. Scope 10,000. Oh. Gusto mo mag-computan tayo ng buwis? Pasahod ka pa rin ng taong bayan. Training mo sa aming galing. Batimedyas mo. Ano sinabi ni PRRD sa'yo? Ang sabi ni PRRD, ano sabi ni PRRD? So mali si PRRD? Mali si PRRD? Ha? Mali si PRRD? Ha? Mali si PRRD? Pasahod ka namin, taga-gobyerno ka. Taga-gobyerno ka. Taga-gobyerno ka, pasahod ka namin. To serve and protect. O proteksyonan mo kami, hindi ikaw yung mga oppress. Intindihan mo ba? Taxpayer ka. Magkano tax mo? 10,000? Sa patch nila eh. Ha? Natural. Sarap naman ang buhay mo kung ayaw mo pa mag-tax. So pinagmamalaki mo yung 10,000 mong tax, pwede mo kaming i-oppress? Diba kami nang usapan? Pwede mo kaming i-oppress? Ano ba ginagawa mo? The fact that you refuse to leave after being told so, that's already violation. May ano ka ba? Mayroon ka bang papeles? Ang ginagawa mo, may baril ka pa. Actually, you're committing a crime. That is violation. May court order na eh. Sir, nanulang Diba? pa daw ka, sir. Nanulang pa daw ka. Baguio. After being told to Sila. Hanggang naman ako Hindi ka magdebate tayo. Kung gusto mo magdebate tayo magdamag tungkol sa trabaho mo. the fact na walang Babasahin ko yung code of conduct ng police sa'yo. that is violation of the law. Alam mo ba yung Bill of Rights, boss? Trespass. Alam mo ba yung trespassing? Private property to, alam mo ba yun? So dahil nagbabayad ka ng buwis, mag-resign ka na magpulis. Magbayad ka na lang ng buwis. Si Baguio. We're asking nicely. Kapal ng mukha mo. Nanulak daw kang babae ganina. Kanina pa kami naghahangyo na labas na lang. Nagbabayad ka yung buwis, babayad din ako. Pero trabahante ka ng taong bayan, Philippine National Police. Hindi ka naman Baguio National Police. Hindi ka pulis ng pamilya mo lang. Pulis ka namin. Magseservisyo ka sa amin. Tama? Hindi na po kayong lumabas. Sino sabi mong ba nagbabayad ka ng buwis? Pare-pares tayo nagbabayad ng buwis, pero yung sweldo mo sa amin galing, kaya ka may pambayad ng buwis. Gets mo? You're giving us the reason para bastusin kayo. Hindi naman kayo babastusin kung di kayo bastos eh. Pagpagito. Pwede din ako magsabi sa kanila. Baka subscriber mo yung baka subscriber ng asawa mo. Dilis office na kahit wala mo yung namo sa sulod sir, dilis office. Pakita ko sa mga ID sir, pakita ko. Ayan nakalagay yung Philippine National Police Service for Justice. Honor and Justice. Pakita ko sa akong kwan sir, sa akong ID sir, pakita ko sa ID nimo. To be fair lang sir, wala kay nameplate, ako nang papel lang ko sir. Walang nameplate. Swat daw. Ako sir, dilis Tapos ako. may baril. Ako pakita ko sa akong ID sir, pakita ko sa ID nimo sir. To think Walang ID. Walang ID may pakita. Senator ba to? dili ka lang nga nakalimpan ni SWAT sir. Just text ako, dili ko talaga dili ako gado. Pakita lang ko sa imong ID sir. Ito yung mga nasunod na dili police eh. Kayo na naman nagsunod sir. Pakita lang ko sa imong ID sir. Nakakita naman ko sir. Pakita ko sa imong ID sir. Walang kung nameplate. Maraming ganyang damit. Pakita ko sa imong ID sir. Makabili ko niyan sa Kramil, di ba? So paano po sir, kung nakibuhaton din sir, na-click na may pili ko dito sir. Kung lagi pero at least sir, kung di na kami magpagila sa mo sir, pagkawas na lang sir, para wala yung Dili ba mo sir, dili pag-out mo po na muna. Pakita lang sa ID mo sir. Identify yourself sir. Pakita ID. Patingin na na ID sa'yo. Pakita lang sa ID sir. Naman natin. Wala kayo lang ID. Wala ka ID. Uy, patay tayo dyan. Duty ka, wala kayo din Baka NPA to, baka NPA to, wala ID. Wala kayo na duty ka, wala kayo Wala din ID, oh. Mga nanonood na sa worldwide. Paano kung makamali mo? Kung sa ability lang, paano lang kumabol? Wala kayo din. Wala Klaro. kayo din. Wala talaga ID.